Good day everyone. Today we are going to explain what GMOs are and their importance in the Philippines. GMO stands for genetically modified organism. These are living things like plants, animals, or microorganisms that scientists change by editing their DNA. This process is called genetic engineering. Scientists do this to give the organism new or better traits. For example, making plants grow faster, resist insects, or stay fresh longer. Some GMOs are also made to help produce more food for people and reduce the use of harmful chemicals like pesticides. GMOs continue to be used around the world to help improve farming and food production. Ang beauty potato ay isang uri ng patatas na binago gamit ang mga makabagong teknolohiya para hindi ito masira ng mga insekto at sakit. May ilang beauty potato din na hindi agad nagkakaroon ng pasa o pangingitim kahit na mahulog, madala o hiwain. Kahit na nangingitim lang ito, hindi ibig sabihin na sira na. Pero madalas, tinatapon ng tao dahil akala nila panis na. Sa tulong ng beauty potato, nababawasan ang mga nasasayang na pagkain at mas nagiging madali para sa mga magsasaka na magtanim ng malulusog na patatas. Ang beauty corn ay isang uri ng mga mais na binago gamit ang mga makabagong teknolohiya para sa kaya nitong protektahan ng sarili laban sa mga insekto na sumisira dito. Nilagyan ito ng gene mula sa isang likas na bakterya sa lupa na tinatawag na BT. Dahil dito, nakakagawa ang mais ng proteinang nakakapatay sa ilang uri ng insekto gaya ng uod at iba pang peste. Pero hindi ito delikado sa tao, hayop o mabubuting insekto tulad ng bubuyog at ladybug. Sa ganitong paraan, hindi kailangan gumamit ng maraming kemikal na panlaban sa insekto, kaya mas nakakatipid ang mga magsasaka at mas napapangalagaan ang kalikasan. Sa kabuuan, ang beauty corn ay tumutulong para tumaas ang ani at maging mas maayos at ligtas ang pagtatanim ng mais. Ang BT eggplant ay isang example ng genetically modified organism or GMO dahil meron itong gene na tinatawag na Cry1AC mula sa Bacillus thuringiensis or BT. Dahil sa gene na ito, nakakapag-produce ito ng natural protein na pumapatay sa eggplant fruit and shoot borer na siyang pangunahing pest ng eggplant. Maraming benefits ang GMO. Una na rito is maraming ani ang nakukuha kaya mas maraming pagkain ang napoproduce. Karamihan din sa mga pananim na may GMO ay hindi madaling dapuan ng pest kaya hindi agad-agad ito nasisira. And dahil rin dito, mas kakaunting pesticide ang kailangan gamitin kaya mas nakakatipid ang mga farmers. So let's proceed sa another benefits ng GMO which is sa health. So yung GMO na dito sa health is binabago nila yung genes nila para magkaroon sila ng tiyak na benefits. For example is yung sa BT maize. Lumalaban yung mga pest doon at nakakabawas sila ng sangkap or ng mga nakakalasang sangkap para mabawasan yung cancer and defects sa babies. While yung biofortified naman is nakakadagdag sila ng vitamins and minerals na nakakatulong sa pagpapatibay ng resistensya, pag-iwas sa pagka-stunted ng mga bata or ng mga babies, and pagpapabawas ng panganib sa mga chronic na sakit sa hinaharap. So, ang GMO is meron din siyang benefit sa environment natin. So, first is mas kakaunti or mas less yung gagamitin natin na pesticide kaya mas ligtas yung tubig, lupa at mga organism sa paligid. Second, magkapantay lang yung ani ng dalawang lupa with GMO or without GMO na hindi na kailangan natin magtayo pa sa ibang bukirin. Nakakatulong din yun para mapanatili yung kagubatan at natural na tirahan ng mga hayop. The last one is kakaunti lang yung greenhouse gas na namimake kasi hindi naman gaanong ginagamit yung mga traktora at iba pang makina sa pagsasaka. Usapan natin yung mga epekto ng GMO sa Pilipinas. So, para sa farmers, malaking tulong ang GMOs tulad ng BT corn dahil mas mataas yung kanilang ani. Yung mga pananim na ito ay lumalabas ng mga peste, gaya ng corn borer, kaya mas kaunti yung nagagastos ng pesticide. So, dahil dito tumataas yung kita at mas maganda yung kalidad ng ani. Pero may problema rin kasi mas mataas yung binhing GMO at kailangan bumili ulit sila ng bago bawat taniman. So, dahil dito, mas naging dependent ang mga magsasaka sa malalaking kumpanya ng binhi. Para naman sa mga consumers, nakatutulong ang mga GMOs na gawing mas mura ang pagkain dahil mas marami ang produksyon. Mayroon ding mga GMO tulad ng golden rice na may dagdag na sustansya gaya ng vitamin A para labanan ang mga malnutrition. Gayunpaman, may ilan pa ring nag-aalala tungkol sa mga posibleng pangmatagalang epekto sa kalusugan at sa kakulangan ng malinaw na level sa mga produktong GMO.
Sa kabuuan, ang GMOs ay may dalang parehong benefits at challenges para sa mga farmers at consumers sa ating bansa. Impacts on the environment. Ang positive impact sa environment is that mas kaunting pesticide ang gamit kaya nababawasan ng pollution sa lupa at tubig ng GMO crops like BT corn. But on the other hand, there's a negative impact na maaaring mawala ang biodiversity at maglaho ang genes ng GMO sa native na halaman. Let's proceed in the impacts on the economy. Its positive impact is that mas mataas ang ani at kita ng mga magsasaka and tumutulong ito sa food security. And as for the negative effect naman, is nagiging dependent ang mga magsasaka sa mamahaling binhi mula sa foreign company at may affect local seeds industries.